Good afternoon, everyone. In a while po, magsa-start po ang ating free FB Live seminar this afternoon. Magantay lang po tayo ng viewers. So, everyone, pwede na po kayo pumasok sa ating FB Live seminar this afternoon and magsa-start na po tayo na bit. So, good afternoon, everyone. My name is Paulina Tana from Accentrics. At ngayong hapon po ay magsasagawa po tayo ng ating free FB Live seminar, Study, Live, and Migrate to Australia. So, ayan, sa mga gustong pumunta ng ibang bansa this year 2024, this is your chance to para you have any idea kung paano mag-assess or paano mag-start ng processing bilang student visa sa Australia. So, here, magsa-start po tayo sa slide. Here. So, why Australia? So, bakit nga ba Australia? So, here, we have four factors why you should consider migrating to Australia. So, number one, Australia is listed in the best country to live. So, better job prospect, healthier food, and of course, listed one of the highest salaries. So, ayan, we have four factors kung bakit i-consider nyo na mag-migrate sa Australia. So, ayan, nasa screen, nakashow po sa inyong screen lahat kung ano ang apat na factors kung bakit kailangan na natin mag-migrate or i-consider mag-migrate sa Australia sa student visa. So ayan, next slide, we have four best features of Australia. So, uh, number one, Australia is number three country with the highest average salary. So, Australia is pangatlo po siya sa pinaka mataas na average salary. So, kasama siya sa best country in the world and pangatlo siya sa pinakamataas na average salary. So, pangalawa, pangpito po ang Australia sa pinaka best country in the world. So, ayan, kung gusto nyong mag-legit check, as a Filipino, ganun po tayo. Kailangan natin mag-legit check. So, here, may link sa baba. You can click this one. So, this www.usnews.com. So, ayan, makikita natin pangpito ang Australia. So, kahit nasa bahay kayo nakikinig ng ating live, you can check it or you can search it on your own para makita kung totoo ba yung lahat na nasa screen. So, pangatlo, pang-shampoo or number 9, best to raise a family. So, bakit nga ba best to raise a family? So, alam nyo, nung pumunta ako sa Australia is, doon ko na laman na yung pag-aaral pala doon is parang like na mga ano like gagawa tayo ng family doon once is citizen na tayo or resident is yung mga anak nila hindi sila nagbabayad ng tuition fee. Yes, tama po kayo na narinig, hindi po sila nagbabayad ng kasi like here in the Philippines, 'di ba, pag nag-aaral tayo most or lalo na sa private is nagbabayad tayo ng tuition fee, right? But in Australia, libre ang pag-aaral doon ng ating mga anak or pag doon tayo bumukod ng family. So, mataas na yung average salaries, nasa best country, na kabilong pa sa best country in the world and also maganda mag-raise ng family because libre ang pag-aaral ng mga bata at the same time maraming opportunities. Yes, marami pong opportunity. So, may mga question po or sa mga gustong mag, like, may mga inquiry or pwede po kayo mag-draft ng inyong full name tsaka number para after this, pwede po kayo naming tawagan. So, let's proceed. Pang-apat is number 27 safest country in the world. So, tayong mga Pilipino, sigurista po tayo. Yes. Kailangan din po nating i-sure kung safe ba yung country na pupuntahan natin. So, yes po ang tanong po doon.
Bilong po ang Australia sa buong mundo or number 27 safest country in the world. So, ayan. So, at least, magaan ang ating pakiramdam na pag pumunta tayo ng Australia na Australia is belong to the safest country in the world. So, ayan. Next slide po tayo. So, here guys, sa screen na ito or ayan, naka-show sa screen, ito yung mga job prospect or what are the current jobs in Australia. So, ayan, the highest paying jobs in Australia. Pwede nyo i-click to. Ayan, makikita natin kung ano yung mga highest paying jobs sa Australia as of 2024. So, here, I'm so lazy to apply. So, palimawa, pag tinatamad tayo mag-apply. Kasi pag tinatamad tayo mag-apply, here in the Philippines, pag nag apply tayo, kailangan natin pumunta sa company, sa HR, or sa agency, right? But here, uh, we are we are offering you or we are teaching you or we are advising you that pag tinatamad tayo mag-apply, you don't have to worry because we have www.linkedin.com. So, pag yung mga nasa bahay po na nanonood, you can search it on your own. Mag-legit check po kayo. You can search www.linkedin.com. So, doon pwede po nyo makita or pwede po kayo mag-apply sa linkedin.com. So, kahit paglimawa, nagpa-process po kayo ng student visa, along the processing time, pwede na po kayo mag-apply or like halimbawa mag-set like appointment para pagdating nyo dun sa Australia, you have idea of what job na fit sa student visa. So yes, we have www.linkedin.com. So here, so pag nag-apply, pag may link for apply, so we have also for paano maghanap ng work, di ba? Mag-a-apply lang ba tayo? Tapos wala ang work. So, here, how do I find a job? So, we have www.sick.com.au. So, here, everyone, dito is pwede kayong maghanap ng work na fit as a student visa or as a student visa holder. So, here's pwede kayong mag-legit check sa cellphone nyo or anything in your computer. Pwede kayong mag-search dyan or copy nyo tong link na to ng www.sick.com.au. So, here, sa sick.com, you can find the job that fit on kung anong visa yung meron ka. Like, student visa, if you are a student visa holder, they're gonna give you a job that fit on your visa. So, ayan, tutulungan tayo ng www.sick.com.au. Kahit nandito ka pala sa Pilipinas, you are in the processing way, pwede ka nang mag-search dyan, pwede ka nang maghanap ng work, then pwede ka like, at least you have any idea or you are aware, pagdating sa Australia, you have a job na para or you have idea na kung anong job ang pwede mong i-apply, pwedeng trabahuin pagdating mo doon sa Australia. So, equal opportunity. So, in Australia, they have equal opportunity. Um, like, example of here in the Philippines, like, halimbawa, sa Pilipinas, uh, if you are a construction worker or an engineer or something na nasa construction site, 'di ba? Mostly lalaki. Because may parang bihira ako nakitang construction na babae. 'Di ba? Because like sabi nga nila, yung construction is para sa mga lalaki nga lang kasi mabibigat yung trabaho or like if parang na-fit siya sa men jobs dito sa Pilipinas. But in Australia, alam nyo bang sa Australia, kahit babae nagtotroso or nagko-construction because they have equal opportunity. So, equal opportunity ng papabae man or lalaki, as long as you are fit to work or you are fit to that job, pwede ka mag-apply at tinatanggap po nila. So, in Australia, they have equal opportunity. So, ayan yung mga like, pwede tayong mag-apply any work, kahit mapababae ka man or lalaki. Yes, you can apply magtrabaho any kind of job because they have equal opportunity. So here, this slide is we have schools location. So here, we choose the most affordable school in CBD with one of the highest early rates. So hindi lang kami nagpipili ng school na basta-basta school kasi
pinipili din namin yung affordable because lahat tayong mga Pilipino is syempre nahanap natin yung at the same time makakaya din ng ating budget, 'di ba? So here we choose the most affordable school and of course with one of the highest hourly rates. So hindi lang yung affordable na school lang hinahanap namin. So of course we are looking also na matataas yung hourly rate. So here we have schools location Sydney, Perth, we have Melbourne, we have Parramatta. So here guys, you have four locations. So ayan, pag Sydney, pag Perth, pero mostly guys, bibigyan ko kayo ng idea. Mostly ngayon na pinakamaraming student visa or na granted namin is yung Parramatta. Yes, because yung Parramatta is belong siya sa affordable school and of course one of the highest hourly rates. So, yes, I guarantee you we have affordable school with one of the highest hourly rate. At bonus pa, guys. Yung school na ito is hindi nagre-required ng IELTS tsaka show money. So, but hindi po siya pang long time. So, kailangan pag decide tayo mag-apply ng student visa, kailangan mas maaga kasi mas maaga tayo ma-granted, much better because hindi as ngayon this month so far hindi pa sila nagre-required ng show money tsaka IELTS. That's why sobrang dali mag-process ng student visa as of now. Pero hindi siya pang long term. So, pwedeng magbago anytime. So, as long as I like, no, pag maaga pa, pag kaya ng mas maaga, much better. Kasi para mahabol natin ang no IELTS tsaka no show money. So here guys, so I will show you the $25 a day meal. So here, just a typical food expenses. So if you love pizza, if you are craving for pizza, yes, pwede kayo mag-order sa www.pizzahut.com.au. Kasi in my pag nung stay ako sa Australia just 2 months, I think I already eat pizza sa Australia. So, yung pizza nila doon sobrang sarap. So, mura din because like gusto mo magtumipid or gusto mo kasi syempre 'di ba as a Filipino matipid tayo lalo na pag nasa ibang lugar tayo. So, pizza, ang laki ng pizza nila not here in the Philippines. Yung parang doble yung pizza nila kaya parang isang pizza pa lang, isang slice pa lang ng pizza mabubusog ka na. So, how much more if the whole pizza? So, ayan, for Uber Eats, so, pwede din kayo mag-order sa Uber. Pag medyo gusto nyo ng mga ibang foods or typical food, pwede kayo mag-Uber Eats. So, we have www.ubereats.com.au. So, grocery and coal. So, guys, I'll tell you my experience in Australia. First time ko pumunta ng Coles and yes, I am shocked or culture shock because hindi siya katulad dito sa Pilipinas, not like here in the Philippines na kasi 'di ba pag pumunta tayo ng mga grocery, like pag nagbabayad kailangan natin pumila ng pinakamahaba. Yes, kailangan natin mag-amtay, like something like that. But in my experience in Australia, sa Coles, like bumili ako. Mayroon din mga Asians, ano doon nagbebenta sila ng Asians food. May makikita ka doon. Then, also maraming Pinoy na nagtatrabaho sa grocery, sa Coles. Especially sa Coles. Sobrang daming Pilipino or kababayan natin ang nagtatrabaho doon. Then, marami ka ding kababayan na makakasalamuha as long, ay no, especially Parramatta. Yes, marami kang kababayan na makakasalamuha doon. And sa Coles, parang, uy, parang ano na kayo like, cheers or mag-greet na lang kayo because makikita-kita kayo ng mga kababayan mo doon dahil sobrang daming Asian doon. Sa Coles, pinagkaiba nila dito is pag ikaw yung mismo nagtatop, pero meron din naman ng cashier, pero mostly sila yung nagtatop ng, or sila yung gumagawa para magbayad sila, or sila yung nag-aano ng presyo, like ikaw pupunta sa, parang nagiging cashier ka na din at the same time. Then,